This call is now being recorded. Okay, so magandang tanghali sa ating lahat. So itutuloy ko na lang yung discussion ko dito sa ating integral calculus. Okay, yung quiz natin, ipapa-assignment ko na lang sa inyo para makabawi-bawi naman din iba. Okay, so start natin yung ating discussion dito sa ating ah, topic na to. Basically, na-discuss naman na to siguro sa inyo nung recorded video nyo kay Sir Kian dati. Okay, pero i-discuss ko na lang siya ulit para at least alam yung gagawin natin sa magiging next na topic natin. Okay, so I will discuss for today is yung ating definite integral kasi recorded video yung dati na sinend ni Sir Kian sa inyo. So, gusto ko itong i-discuss na ako yung magtuturo. Okay, so sabi natin, the definite integral is defined to be exactly the limit and summation that we look at in the last section to find the net area between the function and the x-axis. Note that the notation for the definite integral is very similar to the notation of our indefinite integral. So for today, we will be dealing with definite integral. And sabi natin, the definite integral is just the limit of our function natin dito sa ating integration. Di ba dati sa ating derivatives, di ba may mga limits din tayo doon, di ba? Meron din naman dito sa ating sa ating integration, sa ating integral calculus. Ang tawag natin doon is definite integral. Basically, definite integral is just the summation of all the area of our rectangles inside our curves. Okay, as you can see, mapapansin natin dito, marami kayo ditong makikita mga rectangles, tama ba? May rectangle tayo dito, 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 ito. Yung mga yan are all rectangles. And these rectangles, kapag pinag-add mo yan, it will be approximately equal to the area of our curve. And as you can see kasi, the more na malaki yung rectangle mo, the more na malaki yung discrepancy. Meron kayo ditong sobra dito, and meron kayo ditong bawas dito. And para ma-minimize natin itong ating discrepancy or almost zero natin yung discrepancy na to, okay, we will be assuming that this rectangle, yung kanyang width will be a differential strip. Okay, meaning kapag differential strip yan, okay, it will be, kahibla lang ng buhok. Maliit lang yan. Hibla lang ng buhok. Okay? So, dito guys, kapag pinag-add natin yan, it will be approximately equal to the area of the curve. So, basically, integral, okay, noong unang panahon, ang tawag natin dito is the summation of all areas. So, dito, ito yung gagamitin nating equation sa ating integration. Okay, it is the integral of f of x dx from the limit of a to b. Okay, so kapag isusulat natin yan, wait lang, baliktad dito. b to b minus a dapat to. Okay, sorry, baliktad ako dito. This is b minus a. Okay, ulitin ko, integral is equal to the integral of f of x dx as a, from a to b, it is equal to saan? Okay, f of b minus f of a. So kung naalala nyo yung ating integral calculus, kung paano nga ba tayo nag-i-evaluate ng mga functions natin. Okay? So dito, basically, integration lang to, tapos magsasubstitute lang tayo dito ng values natin sa function natin. Okay? May upper limit tayo and our lower limit. I-minus lang natin yung ating function ng ating upper limit sa ating function ng ating lower limit. So, FB minus f of a to. Sorry. Na-type pala ako dyan. Okay, siguro para mas makita natin guys yung ating gagawin dito sa ating definite integral. Okay, try natin tong sample problem number 1 natin. For our sample problem number 1 natin, we have here the integral of x cubed all over 1 plus x raised to 4, okay, squared. Okay? Okay, from negative 2 to 1. So ito yung ating, yung ating upper and lower limits natin. So simple lang naman gagawin natin dito, i-integrate lang natin itong ating nasa loob. So paano ba natin ito ma-integrate? Okay, kung papansinin natin, kapag nilet u natin, or kapag taas na lang muna natin, no? Itaas muna natin yung ating denominator, ito yung makikita natin. And kung mapapansin natin, kapag nilet u natin dito, yung ating 1 plus x raised to 4, saan siya equal? Magiging equal siya sa ating, ano yung ating differential nating 1 plus x raised to 4?
Anong differential ng ating 1 plus x raised to 4? Differential niya is equal to saan? It will be equal 4, to, yes, yes. 4x cubed po. Okay, very good. So meron itong du is equal to 4x cubed dx. So this will be the differential of this 1 plus x raised to 4. Okay, as we can see, okay, meron tayo ditong x cubed dx, dito x cubed dx, yung nga lang, sobra tayo dito ng 4. So para matanggal natin 4 dito, we divide both sides by 4. So by dividing both sides by 4, mapapalabas natin si du over 4, di ba? Okay, du over 4 equal to saan? X cubed dx. Okay? So ulitin ko, tama yung sinabi nyo. Meron tayo dito, wait lang. Okay, meron tayo ditong, okay, differential ng ating u is equal to du, differential ng ating 1 plus x raised to 4 is equal to 4x cubed dx. And sobra tayo dito ng 4. Okay, may sobra tayo ditong 4, guys. Tanggalin natin pong pang-4 dito, divide natin both sides by 4, mapapalabas natin to. Okay? So dito, kung isa-substitute natin dito lahat, guys, na ita-substitute natin dito lahat, meron tayong itong integral. Okay, saan ba to equal? Equal to sa u raised to negative 2. Saan to equal? Equal to sa ating du over 4. So pag ayusin natin yan, equal yan sa ating 1 over 4 integral of u raised to negative 2 du. Okay, anong klaseng integration yung meron tayo dito kapag ganito? Anong integration yung ginagamit natin dito? Yung pinakaunang topic natin, di ba? Pinakaunang topic natin is yung ating power rule integration natin. So by using yung power rule integration natin, ito yung gagamitin natin, di ba, na integration. Okay, so ayusin lang natin yan. Okay, sabi natin, integral nito is equal to u raised to n plus 1 all over n plus 1. So meron tayo ditong 1/4 multiply by u raised to n natin na negative 2 plus 1 all over negative 2 plus 1. Okay, so ano mapapalabas nyo dito? Makikasabi nga yung mas papalabas nyo? Equal to saan? Diba? 1 over 4 multiplied by u raised to saan? Raised to negative 1, di ba? All over negative 1. So kapag isi-simplify pa natin to further, equal to sa 1 over or negative 1 over, may ko yung negative sign dito para makita nyo. Okay, negative 1 over 4 times u. Tama ba? Pero sabi natin yung value ng u natin is equal to, okay, 1 plus x raised to 4. Okay, so meron itong negative 1 over 4 times 1 plus x raised to 4. Okay, so dito na po papasok, guys, yung limit natin. May limit tayo dito na negative 2 to 1, di ba? From negative 2 to 1. Ito yung limit natin, di ba? Upper limit at lower limits natin. Simple lang gagawin natin dyan. Meron lang tayo ditong isa-substitute dito sa ating answer na negative 2 at 1. Okay, yan po yung gagawin natin. And ito yung tandaan natin, guys, ito yung tandaan natin. Wala na tayo ditong plus c. Okay? So dito, exact value na yung mapapalabas natin. So paano ba ito gagawin? So meron tayo ditong, okay, i-copy lang natin to, i-substitute natin dito sa x yung 1 natin. So meron tayo ditong negative 1 all over 4 times 1 plus 1 raised to 4. So negative 1 all over 4 times 1 plus 1 raised to 4. Ito yung ating unang function natin. I-minus natin to sa ating negative 1 all over 4 times 1 plus negative 2 raised to 4. Okay, so ano po lalabas sa calculator natin? Okay, ito yung mauna, guys. Ito yung mauna. Ang mauna dito sa atin is ito, susunod ito. Ay? Ano po? Ano po lalabas sa calculator niya? Paki-calculate nga lang. It will be equal to, anyone, may nagka-calculator ba?
Okay, gusto ko makita yung ikakalculator niya para malaman natin kung tama nga ba yung sagot natin dyan, no? Ilan po yung lalabas sa calculator natin? Ilan po? It will be equal to ano man, may nagka-calculator ba? Okay, para malaman ko kung tama yung pagkaka-calculator nyo. Okay, ano yung negative 15 over 136? So, negative 15 over 136 is equal to negative 11029. Tama ba? Okay, thank you. Very good. So, meron tayo dito negative 15 over 136 or negative 0.11029. Okay, so any naman, kung decimal or fraction, okay lang. Walang problema naman sa akin kung anong bang lumabas sa calculator nyo. So, yun yung magiging answer natin. Okay, take note guys ha, kapag magka-calculator tayo, dapat isama nyo yung ating parenthesis sa ating calculator, no? Okay, baka kasi magkamali kayo guys ha, sa pag-calculate nyo. Okay? So this will be our answer for question number 1. Any question? So dito, simpleng integration lang, magsa-substitute lang kayo dito ng values na 10. Okay? Next question tayo. Next question tayo, meron tayo dito integral of 2x. Okay, x squared minus 7 raised to 7 from 1 to 6. So ito yung ating problem natin. Question number 2. Okay, simple lang naman, di ba? Ganun lang din naman yung gagawin natin, no? Okay, mag-integrate lang tayo dito, no? Okay, let us integrate this. So meron tayo itong u equal to x squared minus 7. So du natin, ako yung dx dito, sorry. Which is equal na siya dito, di ba? We have no problem with this na, tama ba? Kasi equal na siya dito. Okay, so 2x dx equal na siya dito sa problem natin. Okay, no problem. Ano, Ocon? Ayos lang. Okay, kakaumpisa ko lang din naman. Okay? So, I repeat. Okay, simple integration lang gagawin natin dito. So, meron tayo dito ang du is equal to 2x dx. And then, wala nating sobra dito kasi nga, sakto na, di ba? Sakto na yung ating du natin. So, pwede natin itong integrate ng diretsyahan, di ba? Integrate natin itong diretsyahan using yung ating integration natin ng ating, di ba? Power rule lang, tama ba? Magpa-power rule lang tayo dito sa ating integration na to. So, by using power rule, meron tayo ditong, okay, u raised to 7, okay, u raised to 7 plus 1 all over 7 plus 1, di ba? Kasi kung isa-substitute natin itong mga values nito, itong value na to is equal to u. So, may tayo itong u raised to 7. Itong value na to, si 2x dx is equal to du. So, sakto lang yung ating maging value. Wala tayo ditong sobra, wala tayo ditong kulang. Di ba? So, dito guys, ginamitan natin ito ng, ulitin ko, power rule lang yung ating ginamit dito. Okay, next naman. Meron tayo itong u raised to 8 all over 8. Ano ba yung value ng u natin? U natin is equal to saan? X squared minus 7 raised to 8 all over 8. And sabi natin guys, may limit tayo dito from 1 to 6. So, ibig sabihin dito, itong 1 tsaka 6 natin, isubstitute lang natin yan dito sa ating okay, problem natin. Okay, unahin natin dito guys, substitute si 6 natin, isunod natin itong 1 natin. So, by substituting these values, meron tayo dito, okay, the quantity 6 squared minus 7 raised to 8 all over 8 minus the quantity 1 squared minus 7 raised to 8 all over 8. So, ano po yung mapapalabas yung sagot dito guys? Ano po yung mapapalabas yung sagot dito?
Ilan po yung mapapalabas natin dito? Okay, 4.375. Okay? 4.375. Okay, nakalcule nyo ba? Kinalcule nyo ba lahat? Yan. Okay, iba. Anong sagot ng iba? Okay, kasi dito ito yung sagot natin. 6.253 times 10 raised to 10. Okay, yung iba, anong palabas nila? Okay, ganito din ba yung napalabas ng iba? Ganito din ba yung napalabas ng iba? Okay, pakita natin na yan. May nagkalcule ba? Okay, ganito din ba yung lumabas sa iba? 6.253 times 10 raised to 10. Okay, basta gagawin natin palagi guys ha. After natin siya integrate, okay, substitute natin dito yung mga limits natin. Unahin natin si upper limit na substitute, tapos i-minus natin siya dito sa function ni ating lower limit. Okay, so yun lang po yung substitute natin sa mga values ng x natin. Okay? Okay, for our next question, try nga natin to. So this will serve as your attendance for today. For ito sa ating next question natin, wait lang. Okay, try ko lang mag-post muna dito sa ating Google Classroom natin. Post na ako saglit. Okay, for our sheet work saglit, so try nga natin gawin to. So sabihin natin, sagutan nyo to for like 5 minutes. Okay? So after 5 minutes, so try natin sagutan to problem na to. Okay? So yeah, pakitry nga. Ipapasa din lang din natin to sa ating Google Classroom natin. Okay, if ever man natapos na kayo, paki-raise lang yung hand natin tapos i-check natin kung tama yung sagot niyo. Okay, okay?
Okay, may nakasagot na ba yung ano natin, secret natin? Okay, so anong sagot natin dito? Guys. Equal siya saan? Okay, so try natin sagutan na siya guys ha. Sagutan natin siya. Okay, so meron tayo dito integral of 9 all over 5 minus 4x dx. So dito yung ating integration natin. Okay, meron tayo ditong saan ito equal? Sabi natin u is equal to 5 minus 4x. Kasi kung papansinin natin guys, parang magpo-fall tayo sa natural logarithm na integration. Tama ba? So, substitute na or dapat yung differential nito, du natin will be equal to negative 4x. Kung mapapansin natin, sobra tayo dito negative 4x natin. Okay, so we divide both sides by negative 4. Mapapalabas natin dito. Okay, so 3.88 sabi ni Neil. Okay, thank you. So 3.88. Check natin yan. Okay, kung papansinin natin guys, ipakita ko ng integration natin dito. No? Isa-isahin ko na lang. Okay, substitute lang natin dito yung mga values na meron tayo. So, du over negative 4 ito equal to dx. So, meron tayo ito integral of 9 times negative du over 4 over 5 minus 4x natin. Yung 5 minus 4x natin is equal to u. Okay, from negative 3 to 2. Kung mapapansin natin guys, di ba, itong part na to is ano? Okay, pakita ko lang. Di pa ito nag-share sa inyo. Nadi-delay ata. Hindi yata nakikita. Wait lang. Okay, so ito guys. Ito. Okay, meron ditong integral of 9 times negative du over 4 all over u. And kung papansinin natin, kapag inayos natin yan, negative 9 over 4 integral of u raised to negative 1 du. Di ba kung papansinin natin, okay, na ano, ang integration natin dito yung sa ating natural logarithm, tama ba? Which is equal sa ating ln u plus c. Pero sabi nga natin, wala tayong plus c dito. Di ba? Tama ba? Kasi sabi natin, kapag definite integral, wala tayong plus c. Kapag indefinite integral, yun na yung time na may plus c tayo. Okay. So, anong gagawin natin ditong next? Kung papansinin natin, equal na itong ating integration nito, equal na siya sa ating negative 9 over 4 times ln of 5 minus 4x. Ay, anong next na gagawin natin dito? Next na gagawin natin dito, di ba may limit tayo kanina na negative 3 to 2. Di ba? So, substitute lang natin yan dito sa lahat ng x natin. Meron tayo dito negative, okay, 9 over 4 times ln of 5 minus 4 times 2. Okay, minus negative 9 over 4 ln of 5 minus 4 times negative 3. Okay? So, ano po yung maging sagot natin dito? Paki-calculate nga. Tingnan natin kung tama itong 3.88 natin. Ilan po yung mapapalabas natin dito? Equal siya saan?
3.9028. Okay, sa'yo, Christian. Okay, yes. Actually, yun yung magiging sagot natin. 3.9028. Yan pa yung magiging sagot natin. Siguro may konti lang siguro na baka may konting may mali na pindot or may nakalimutang ipindot si Neil. Pero anyways, okay, ganito lang gagawin natin guys ha. After natin integrate, isa-substitute lang natin mga values natin doon sa x and then okay, yun na mismo yung magiging sagot natin, di ba? Sa ating definite integral natin. Kasi nga dito, okay, values. Okay, dito, ikay done is negative 2.76. Okay, try ko nga maglagay ng calculator. Ipakita ko yung screen ko sa inyo. I-share ko na lang lahat para makita nyo. Okay, mag-open ako ng calculator para makita nyo na lang guys. Okay? Sige. So kapag i-calculator natin to, negative 9 over 4. Tapos ln of 5 minus 4 times 2. Napakahalaga dito guys ng parenthesis natin guys ha. Huwag natin kalilimutan yung mga parenthesis natin. Minus, okay, mag-parenthesis pa kayo dyan. Negative 9 over 4. Okay, ln of 5 minus 4 times negative 3. Okay, so meron, error lang. Ano ko dito? Ayusin ko na lang ito. 4 times negative 3. Iyan ko lang. Isa-isa na lang natin. Check ko. Baka may mali ako na pindot dito. Unahin na lang muna natin to. Ay, wait lang. 4 minus 2 4 times. Ayusin ko lang guys. Ito, magdi-divide na lang to. Divide to. Ay, sorry, wait lang. Ayusin ko na lang to. Negative. Okay, ganito gawin natin guys ha. Pag ganito gawin natin. So, meron tayo ditong iayos lang natin siya. Minus natin siya dito sa ating negative 9 over 4 times ln of 5 plus 4. Check natin. Times 3 pala. May 3 pa dito. Check natin. Yan ako lang guys. Negative 9 over 4 ln of 5 minus 4 times 2. This is math error. Check natin. Kapag binago natin yung sign natin dito, gamitan natin siya ng negative 9 over 4. Okay, ln of 5 minus 4. Yes, absolute value dapat to. I-absolute value dapat natin to. Times negative 3. Okay, ito na lang. Ipinot ko na lang dito. Negative. Ito na lang sa calculator natin. Absolute. Okay, 5 minus 4 times 2. Okay? So, yan.
minus 4 times negative 3. Ayan. Okay, lumabas si 3.90285. Okay, thank you. Very good. Okay, yes, tama. Okay, dito guys, tanan natin guys, sa salon natin, may absolute sign tayo dito. Okay, so dapat nakalagay dito is, ano to, yung madi-disregard yung sign natin dito sa may bandang looban natin. Okay? So check na lang natin guys yung sa may calculator natin. Okay? So dito guys, ulitin ko dito sa pagka-calculator natin or dito sa pag-integrate natin. Okay, mauuna dito, nasa-substitute si 2 bago dito yung ating lower limit natin which is si negative 3. Nasusundan ba? 2 tapos si negative 3. Nasusundan? Okay, marami nagkakamali dito. Ang nauuna nila palagi is yung 3. Ang nagagawa nila, nandito yung 3, nandito si or negative 3 natin, nandito, tapos nandito yung 2. Okay? Magkakamali na tayo doon, iba na yung maging sagot natin doon. Also, pagkakamali lang din ng iba guys, ito, ipakita ko sa inyo, nakakalimutan nila yung negative sign dito. Okay? Basta tandaan nyo palagi guys ha, tandaan nyo, ang lumabas sa atin dito is negative 9 over 4. Yung iba, nalilimutan nila, nalilito sila or nakita nila si minus dito, okay, hindi nila nakikita na may negative sign din pala dito. Nasusundan? Okay, so iba din lalabas dito kapag ganyan. Okay? So check natin yan palagi guys ha, yung mga ganun. Okay po? So upper minus lower. Yung function ng upper, i-minus natin siya sa function ng ating lower natin. Okay. Next naman is kapag ganito yung ating problem. Okay, problem natin dito is meron tayo ditong trigonometric function, di ba? May trigonometric function tayo dito. Sine of 2x cosine of 2x dx from 0 to pi. Okay, so paano ba natin to i-integrate natin guys? Paano ba natin to integrate? Okay, depende, di ba? Kung depende yan sa inyo kung ano ba i-let nyo. Kapag nilet nyo si sine 2x, anong ating differential ng sine 2x natin? Anong differential ng sine 2x natin? So, cosine 2x, sir. Ano po? 2 2 cosine. Okay, very good. So 2 cosine 2x dx. Ito yung ating ano. Kung papansin natin dito, okay, may cosine 2x dx tayo dito, pero dito sobra tayo ng 2. So we divide both sides by 2. Meron tayo ditong du over 2 equal to cosine 2x dx lang. Di ba? Okay, anong next na gagawin natin dito? Okay, so pwede natin itong i-integrate, di ba, by using yung ating, yung ating power rule, tama ba? So ipakita ko sa inyo kung paano natin siya pinower rule. So meron tayo dito, yung u natin is ito. So u yan. Ito naman po is equal to du over 2. So du over 2 yan. So meron lang din tayo ditong 1 over 2 integral of u du. Equal lang din yan sa 1 half u raised to 1 plus 1 all over 1 plus 1. Tama ba? Plus c. And kung titingnan natin guys, meron ito equal to saan? Sa 1 over 2 u squared over 2. Okay, so same lang yan dito guys ha. Okay, so dito pinakita ko lang sa inyo. Okay, wait lang. Hindi pa ata nagpa-flash sa inyo. Ayusin ko lang. Hindi. Nadidelay ata yung mga sinusulat ko dyan sa screen nyo eh. Okay, yun. Nakita na. Nadidelay. Mahina siguro yung internet natin. Okay, tandaan natin guys ha. Okay, simpleng power rule lang ginamit natin dito guys ha. Simpleng power rule. So, huwag natin kalilimutan yung power rule natin. Okay, so may 1 half. Okay, sine of 2x raised to 2 all over 2 tayo. Or ayusin natin yan, pwede siya isulat ng ganito. 1/4 sine squared 2x. Okay. So try nga natin guys, i-substitute itong mga values na meron tayo from 0 to pi. Ano lalabas sa calculator nyo? Kapag from 0 to pi, paki-calculate nga kung ano lalabas sa calculator nyo.
Ano po lalabas sa calculator niya kapag tinet niyo po yan? Kasi dito, di ba, nag-power rule lang tayo dito, di ba, napalabas natin si 1/4 sine squared 2x natin. Okay, from 0 to pi. So, ano po yung mapapalabas natin dito? Okay, di ba, sabi natin kapag sa-substitute natin yan, ganito, di ba? Ganyan. Okay? So, anong meron kapag ganyan? Anong mapapalabas yung sagot? Equal to saan? Negative 0.0029. Okay? Yung iba, anong sagot ng iba? Okay, parang palaging session na lang. Tapos sila, open yung mga sumasagot. Okay, yung iba, anong mga sagot ng iba? Okay, same din, sabi ni Mark. Okay, sige. 0.0029. Okay? Pero, tandaan natin guys, di ba? Balikan natin yung mga diniscuss nyo sa calculus nyo dati. Di ba kapag naglalagay ka ng limit nyo sa mga trigo, anong ginagawa nyo sa calculator nyo? Okay? It's either you convert your calculator into radians or you convert your angle into radians, di ba? Okay, please take note of that. Okay? It's either of the two. Kung gusto nyo i-convert si calculator nyo into radians or yung ating angle into degrees, okay lang, walang problema, di ba? Okay, ipakita ko sa inyo ulit yung calculator natin. Okay, 0.0029. Okay, so ipakita ko sa inyo yung calculator natin ulit guys. So dito sa calculator natin, pakita ko lang. Okay, ang ginawa nyo is 1/4 sine squared, ayusin ko lang. Sine 2 pi, 2 pi squared, di ba? Minus 1/4 sine 0 square. Napalabas nyo is si ito. So, si 0.00299. Ito yung napalabas nyo sa calculator nyo. Okay? Pero guys, tandaan natin, no? Tandaan natin, ang calculator natin is naka-degree. So, dapat i-convert mo pa to into radians, di ba? Kasi nga, right, itong pi is naka-radians yan, di ba? So, dapat i-convert mo itong radians, itong calculator mo into radians. So, para ma-convert mo yan, pindutin mo si shift, pindutin mo itong mode, punta ka dito sa radians, sa rad. So, pindutin mo yung 4. So, kapag in-equals mo yan, ilalabas sa calculator nyo kapag in-equals mo yan. Paki-calculate nga. Hindi ka na lalabas dyan, guys. Labas dito is 0. Tama ba? 0 ba lumabas sa calculator nyo? 0 ba? Okay, 0.1713. Wait lang. Kaya, ano lumabas sa calculator nyo? 0 ba yung lumabas sa calculator nyo? 0 ba? Yung iba, 0 din ba yung lumabas sa calculator nyo? 0 din ba yung lumabas? 0?
Okay, 0. Okay? Pero, mahirap kasi guys kapag kapag yung calculator mo is naka-radians. Bakit? Kasi kapag naka-radians yan, tapos ang next class mo is physics, mahirapan ka. Why? Because physics is ang ginagamit mo doon, dapat naka-degrees ito. So mahirapan ka mamaya. May exam ka sa physics, tapos may exam ka sa calculus, hindi mo na radians, so mali ka na. Or kapag may exam ka sa calculus, tapos next naman is yung physics, hindi mo na balik sa dating calculus, yung calculator mo, na mali ka na. Okay? So para maging safe tayo guys, ibalik na lang natin siya sa dati. Ibalik mo sa dati i-clear na lang natin siya. Okay, shift 9, tapos 3. Okay. Okay, so na-clear na siya. Nabalik nyo na ba sa dati guys? Di na ba yung nasa calculator nyo? Di na ba? Di na ba yun nandyan? Okay, para hindi na kayo mahirapan guys, ito gawin natin ito gawin natin. Ang gawin nyo is ganito. I-convert nyo na lang itong ating 2 pi into degrees. Paano nyo mag-convert yung ating 2 pi into degrees? Para ma-convert nyo yan guys, itong 2 pi, i-multiply nyo siya kay 180 over pi. Okay, para ma-convert nyo yung ating degrees into pi, or itong pi into degrees, gawin nyo siyang, o itong radians into degrees, gawin nyo siya, i-multiply nyo siya kay 180 over pi. Nasusundan ba? So, meron tayo ditong, diba, naka-degrees na to, naka-degrees na to. 1/4, okay, sine 2 pi multiplied by 180 over pi. Okay, equal, equals? Okay, squared minus 1/4. Okay, sine 0 squared. Okay, ano mapapalabas mo dito? Pag-calculate mo nga, 0 din ba yung mapapalabas mo? 0 din ba yung napalabas nyo? 0 din, siguro na. Okay, so tandaan natin guys, tandaan natin to Okay, para hindi nyo na-convert yung calculator nyo into radians, kasi medyo risky yun, baka kasi magkamali kayo sa physics yung subject. Okay, yung gawin na lang natin dito guys, is i-convert nyo na lang tong angle na to, itong 2 pi na to into degrees. Okay? So, para ma-convert natin to into degrees, i-multiply nyo lang to by 180 over pi. Nasusundan ba yon? I-convert nyo lang siya by 180 over pi. Okay, so ang correct answer natin dito is equal to 0. Okay po? Equal to 0. Nasusundan ba? So, hoping na nasusundan natin guys Okay, pahinga natin tong next sample problem natin. Okay, integral of sine raised to 5x dx from 0 to pi over 2. So dito, gamitin natin yung ating concept na sinusundan natin, di ba? Kapag even siya, gamitin yung identity yung ating power identity, di ba? Pero kapag kapag add siya, gamitin yung ating Pythagorean identity. So para magamit si Pythagorean identity, okay, hiwalay niyo muna dito yung isa, di ba? Yung hiniwalay mo isa, ganito yung napalabas natin. Meron tayo ditong 0, okay, ito. Sine raised to 4x sine x dx. And need kasi natin si sine squared, di ba? And alam naman natin guys na itong sine raised to 4x is equal yan sa ating sine squared x raised to 2, di ba? Equal siya dito. Okay, anong identity ulit gagamitin natin dito? Since this is odd, gamitin natin yung ating Pythagorean identity. So using Pythagorean identity, ito yung mapapalabas natin, di ba? Integral of the quantity 1 minus cosine squared x. Okay? Tanda natin, naka-square pa to times sine x dx. Okay, pero hindi pa tayo dito nagtatapos kasi sabi nga natin, okay, u natin is equal to cosine of x. And yung du natin, equal siya sa ating negative sine of x dx. And meron tayo ditong negative sine of x dx, di ba? Ito naman is positive sine of x dx. So, solve na tayo dito negative 1. Tanggalin natin dito si negative 1. Meron tayo ditong negative du is equal to positive sine of x dx. Di ba? Okay, substitute na natin dito yung mga values na meron tayo. Ay, wait lang. Meron tayo ditong integral of, okay, yung ating cosine natin,
magiging u po yan. Tapos yung ating sin x dx is magiging negative du po yan, di ba? So kapag inayos natin yan, ito yung mapapalabas natin. Okay, pakita ko lang. Nakalabas dito si negative sign natin. Hindi ko nalagay si negative sign dito. Okay, di ba dito guys, meron tayo ditong naka-square dito, di ba? Expand natin to para ma-solve natin to. Tama ba? Okay, by expanding this, sabi natin, equal siya saan? Equal siya dito sa ating 1 minus 2 times u raised to 2 plus u raised to 4, di ba? Okay, so integrate na natin to. Anong integral nitong ating 1? Anong integral ng 1 natin? Anong integral ng 1 natin, guys? Anong integral ng 1 natin? X, sir. Okay, tingnan natin ito guys ha. Di ba u ito, u? Anong integral ng 1 natin? U. Tingnan guys ha, du ito. So, ibig sabihin, u ito. Okay, di ba du ito? Integral ng 1 natin is equal to u. U guys ha, u hindi x. Kasi kapag si x, dapat dx yung nandito, di ba? Okay, kapag dx ito, x yung lalabas dyan. Pero since this is u, yung gamitin natin dito. Nasusundan? Okay, anong integral naman ito ating negative 2u squared? Anong integral itong ating negative 2u squared? Isin ko lang to. Ano pa? Okay, equal siya saan? Di ba? Negative 2 u raised to 3 over 3, di ba? Ano mang integral nito ating u raised to 5? Ay, u raised to 4. Equal to saan? U raised to 5 over 5, di ba? Okay. Pero dito plus c. Kasi sabi natin, limit natin dito is from 0 to pi over 2. Okay? So, meron tayo dito. Okay, so dito, nakalimutan ko ng negative sign dito. dito Okay, pero dito nilagay ko ng negative sign natin. So, negative, the quantity u, minus 2/3 ng u cube plus u raised to 5 over 5. So, dito, limit natin is from 0 to pi over 2. Okay, tandaan natin yan. Okay, anong next na gagawin natin dito? Okay, ibalik natin dito yung value ng u natin. Yung u natin is si cosine x. So, cosine x, okay, negative times cosine x minus 2/3 ng ating cosine cube x plus cosine raised to 5x over 5 from 0 to pi over 2. Okay, substitute natin dito guys. Okay, meron tayo dito negative, okay, cosine pi over 2 minus 2/3 ng ating cosine raised to 4 pi over 2 plus cosine, okay, raised to 5 pi over 2 all over 5 minus negative cosine of 0 minus 2 cosine of 0 raised to 4 plus cosine raised to 5 0 over 5. Okay, so ano po yung mapapalabas natin ditong sagot? Pakicalculate nga. Okay, dito guys ha, para hindi na kayo mahirapan. Okay, sa calculator natin, ay nawala yung calculator ko. Sa calculator natin, ganito yung gagawin natin. Okay? Ito, i-convert mo na to kagad into degrees. Ano bang conversion nito into degrees? Itong pi over 2 natin into degrees. I-multiply nyo lang yan kay 180 over pi. Ilan to? Ilan si pi over 2 natin? Pi over 2 times 180 over pi equal yan saan? Sa? Equal to saan? Equal to sa 90. Tama ba? Kasi magkakancel to, 180 divided by 2 is equal to 90. So dito, para hindi na kayo mahirapan, okay, ang gawin nyo na lang dito guys is negative, okay, cosine ng 90, okay, minus 2/3, okay,
cosine raised to 4 ng 90 plus cosine raised to 5 ng 90 over 5. Okay, minus cosine 90. Ano ba yung cosine 90? Ano bang value ng cosine 90, guys? Or minus, ano natin? Minus negative ng cosine 0. Ano bang cosine 0 natin? Okay, cosine 0 minus 2/3 ng ating cosine raised to 4, 0 plus cosine raised to 5, 0 all over 5. Okay, so ano po yung magiging value natin dito? Pag-calculate nga. Ano mapapalabas nyo? Okay, pakita natin ha. Negative cosine 90 minus 2/3 na ating cosine 90 is to 4 plus cosine 90 raised to 5 okay, minus negative cosine 0 minus 2/3 ng cosine 0 raised to 4 plus cosine 0 raised to 5 natin over 5. Okay lang nalabas sa calculator nyo. Pakisabi nga. Ilan po? Equal tayo saan? Nakalculate nyo na ba? Equal tayo sa 8 over 15. Napalabas nyo ba sa 8 over 15? Napalabas nyo ba sa 8 over 15? So this will be our final answer, si 8 over 15. Okay ba yan? 8 over 15. Okay, pero kung gusto mong gamitin si 2 pi or si pi over 2, okay lang, walang problema. Palitan natin ito ng pi over 2. Itong 90. Pag pi over 2 yan, pi over 2 din to. Ito din, gano'n din. Pi over 2 din to. 0.5 ng pi. Okay? Lalabas dito is ganito, di ba? Pero mali ito. Dapat kasi kapag ginamit mo si pi over 2, gamitin mo dito si radians. So, radians natin ito. Titingnan natin si 8 over 15 lang din ang lumabas, di ba? Kapag ginamit mo si pi over 2, dapat naka-radians yan. Okay, the same lang sila nang lalabas sa sagot. Okay, pero pag gusto mo sis naka-degrees, okay, dapat ang gamitin mo is yung ating 180, ay yung ating 90. Okay? 90 ang gamitin mo. 90 ang gamitin mo dito sa ating pi over 2 instead of pi over 2. Okay, 90 dapat to. Dapat yan. Okay, so hoping na okay na sa ating lahat guys ha. Kapag try ko yan, tandaan natin guys, okay, i-convert natin yung ating angles into radians or degrees. Depende kung ano bang hinahanap natin. Kapag ang limit natin dito is naka-radians, i-convert nyo yung ating angle into degrees. Okay, i-multiply nyo lang si pi 180 over pi natin. Okay? So yun. Okay, next naman didiscuss sa inyo is si Wallis formula. For Wallis formula, sabi natin, the integral of this sin raised to mx cosine raised to n dx from 0 to pi over 2, ganito yung gagamitin natin, di ba? Ganito yung gagamitin natin. Okay, the quantity m minus 1 times m minus 3 times m minus 5, mag-end tayo sa either 3 or ay sa 2 or 1. Ganon din dito, n minus 1, n minus 3,
n minus 5, either mag-n tayo dito sa 2 or 1. Okay, ganun din dito, m plus n times m plus n minus 2 times m plus n minus 4. Okay? Mag-n tayo dito sa either 1 or 2. And ano ba tong m tsaka n natin? This m and n is ano yan? Ito yung mga values ng exponent natin, di ba? Yung alpha naman is depende. Kapag both exponents are even, kapag parehas silang even, yung ating alpha dito is pi over 2. Kapag alpha naman natin is, or kapag yung ating exponent naman natin is hindi sila even na dalawa, basta may isa dyan na, na add, okay, yung alpha natin dito is equal to 1. Susundan? So try natin siyang i-substitute dito or try natin siyang i-apply sa ating sample problem natin. For example, meron tayo ditong, okay, integral of sine of x raised to 5 dx from 0 to pi over 2. Okay, so simple lang gagawin natin dito guys ha, simple lang gagawin natin dito. Kung mapapansin natin dito guys, okay, ano ba to? This is an odd exponent, di ba? Sabi natin ito yung ating formula, sa Wallis formula natin. And din sabi din natin dito guys, sabi din natin dito, yung alpha natin sa nakadepende yan kung ano ba yung ating exponent. Kung both are even, si pi over 2 yung ating alpha. Kapag otherwise naman, yung alpha natin is equal to 1. Okay, so meron tayo dito ano, m minus 1. Ito yon. M minus 3. Ito yan. Okay, all over, okay, yung ating 5 plus n, di ba yung n naman natin dito is 0? Di ba? 5 plus n is 0. So, m natin is 5, yung n natin is equal to 0, di ba? So, 5 plus n is equal to 5. Yung n natin kasi is equal to 0. 5 plus 0 is equal to 5. So, ito yon. Ito yung ating m plus n. Ito naman yung ating m plus n over 2 or minus 2. Meron tayo itong 5 minus 2. Ito naman is 5 minus 4. Diba? M plus n minus 4. And kung mapapansin natin dito, equal na to sa 1, diba? Kasi sabi natin dito, mag-n tayo sa either 1 or 2. So, nag-n tayo dito sa 1. So, hanggang dito na lang tayo. Diba? Basta kapag yung ating difference is 1 or 2, stop na tayo. Parang dito sa taas. Yung difference natin dito sa taas, dito sa ating 5 minus 3 is equal to 2. So, stop na tayo dyan. Okay? Multiply by alpha natin na 1. Okay, pag-calculate nga guys, kung ilan pa ilalabas dito? Ilan pa ilalabas natin dyan? Ilan pa ilalabas dyan? Ilan pa ilalabas dito? Okay, 8 over 15. So, 8 over 15 lang din pala lumabas dito. Same lang ba siya doon sa kanina? Yung kanina, ito yung solution natin, di ba? Ito yung solution natin. Wait lang. Hindi yan. Ito pala. Okay, 8 over 15 na din lumabas sa atin, di ba? Okay, pero kanina kasi, nasatisfy natin itong condition natin na ganito yung ating itsura. Okay, pwede natin gamitin yung ating Wallis formula, di ba? Okay, so napalabas natin dito, by using Wallis formula, mas napadali yung ating solution, di ba? Basta involves sine or cosine, tapos ito yung ating limits. limits. Si 0, tapos si pi over 2. Tapos susundan. Okay? So 8 over 15 lang din pala yung labas dito. Okay, try nga natin dito guys sa ating okay, dito sa ating limit na to. Okay, anong gagamitin ko dito na alpha natin? Siyempre, both are even, so alpha natin dito is si pi over 2, di ba? Both are even, so ibig sabihin si pi over 2 yung gamitin natin na alpha natin. Okay? So sabi natin, m minus 1, m minus 3, m minus 5. Mag-stop tayo kung 1 na or 2 na yung kanyang difference, di ba? So dito, 2 minus 1 is equal to 1. So mag-stop na tayo dito. Okay, kasi kapag tinuloy pa natin yan, okay, magne-negative yung sagot. Tama ba? Dito naman. So dito, naka-raise to 4 yan. So 4 minus 1, ito yung una. 4 minus 1 is equal to 3. Okay? 4 minus 3 naman is equal to 2.
ay 1, di ba? Tama ba? Okay. So, ganun lang guys ha. Ganun yung gagawin natin ha. N minus 1, tas N minus 3, tas N minus 5, N minus 7. Basta habang tumatagal, nadadagdagan ng dalawa ito. Okay, 1, 3, 5, 7. Dito naman, 1, 3, 5, 7 lang din. Susundan? Okay, all over, okay, M plus N. M plus N natin is equal to 6. So, meron itong 2 plus 4 is equal to 6. Next naman is M plus N minus 2. So, 6 minus 2 is equal to 4. Next naman is 6 minus 4 is equal to 2. And sabi natin, mag-start na tayo dito kung kanyang difference is either 2 or 1. Diba? Okay? So, yan yung ating gagawin. So, pag-calculate nga guys kung ilan po yung mapapalabas nyo dito. Pag-calculate nga. It is equal to nakakato. Equal to saan? Equal to saan? Sa? Okay, may nagka-calculator ba? Equal to sa 0.09817477042. So ito yung magiging final answer natin dito. Okay, ganito din ba yung napalabas ng iba? Okay, so pinangito yung napalabas ng iba, guys ha? Okay, so ganito lang naman yung ating definite integral. Okay, mag-ingat lang kayo, no? Kapag algebraic, walang problema. Kapag lone, dapat absolute value. Kapag definite integral ng ating ng ating mga trigonometric function, dapat tandaan natin guys ha, na dapat yung ating angle is dapat naka-degrees. Okay? Or naka-radians. Nasusundan po. Okay? So this weekend, siguro magpapa-assignment ako sa inyo. Siguro yun yung magiging quiz nyo sa akin, no? Yung coverage ng quiz nyo sa akin is integration by parts. Ayun po ba? Isama natin doon yung ating rational expressions. Gusto niyo bang isama ko na ito sa exam sa quiz niyo? Isama ko na ba ito? Okay, isama ko na si Ren. Definite integral. Okay, so ito maging coverage ng quiz natin, guys ha. Next week na ako magpapa-quiz. Ay hintayin na lang sa Google Classroom yung ipapa-quiz ko. Okay? So wala nang question? Okay, so kung wala na tayong question, so thank you guys and God bless you all. So see you na lang siguro next meeting para sa continuation ng ating discussion. Okay, if may questions kayo, so feel free lang po to ask question. Okay? Thank you guys. Thank you. Bye, sir. Bye-bye. Thank you, sir.